Hi! Welcome back to Brayla's channel. Nagbabalik po tayong muli para sa isa na namang informative video na para po sa inyo. This time ay para naman sa lahat ng government employees po natin. Dahil nga buwan na ng Mayo ay alam na natin na may naghihintay ng bonus sa ating mga kawani ng gobyerno. Kung isa ka sa mga kawani ng gobyerno ay para po sa inyo ang video na ito. Dahil malapit nyo nang matanggap ang inyong mid-year bonus. Sino-sino nga ba ang makakatanggap? At sino-sino naman ang hindi qualified makatanggap? At ang iba pang guidelines sa pag-grant ng mid-year bonus ay ating ibabahagi sa inyo. But before po tayo mag-start sa ating topic, kung bago ka pa lang sa aking channel, please do kindly subscribe, like, and share na din sa ating mga kaibigan, kaanak o kapwa po natin pensioners. At please do share na din sa ating mga social media accounts para mas marami pa ang makaalam. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. Good news! To all government employees. Mid-year bonus for the year 2025. Matatanggap na ngayong May 15 ang taong ito. Sino-sino ba ang makakatanggap at hindi makakatanggap? Ang buong guidelines alamin. Good news po ito sa ating mga government employees dahil paparating na ang inyong mid-year bonus. Ngayon ay aalamin po natin kung sino-sino ang mga qualified makatanggap. Sino-sino naman ang hindi qualified makatanggap? At ang guidelines for granting the mid-year bonus, magkano at kailan ito matatanggap? Ito po ay base sa Budget Circular No. 2017-2 na inilabas ng Department of Budget and Management. Ito ang rules and regulations for granting of mid-year bonus para sa taong ito. Unahin po natin kung sino-sino nga ba ang qualified makatanggap. Una na po rito ang mga government employees whose status is permanent and contractual, or casual in nature, appointive or elective, full-time or part-time, kabilang po dito ang lahat ng nasa executive, legislative, judicial branches at ang mga nasa constitutional commissions. Ang mga GOCCs covered by the Compensation and Position Classification System or CPCS. Lahat na nagtatrabaho sa state university and colleges or SUCs. Other constitutional offices, mga military personnel of the armed forces under the Department of National Defense. Kasama rin ang mga nasa local government units. Ang ating mga kapulisan, Philippine National Police, Philippine Public Safety Colleges, maging ang mga nasa Bureau of Jail Management and Penology of the Department of the Interior and Local Government. Kabilang din ang mga nasa Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard of the Department of Transportation, at ang mga nasa National Mapping and Resource Information Authority of the Department of Environment and Natural Resources. Ang lahat ng nabanggit ay qualified na makatanggap ng mid-year bonus. Kung may mga qualified, ay meron din namang exemptions or mga hindi kabilang sa makakatanggap ng mid-year bonus. Una na rito ang mga government personnel from agencies, including GOCCs, that are exempted from RA No. 6758. Maging ang mga government personnel from GOCCs covered by the CPCS established by the Governance Commission for GOCCs and approved by the President of the Philippines, pursuant to RA No. 10149. Kasama rin sa hindi kabilang sa makakatanggap ay ang mga hired without employee-employer relationships, katulad ng mga sumusunod. Una na rito ang mga consultants and experts hired for limited period of time to perform specific activities or services with expected outputs. Student workers and apprentices, and laborers hired through job contracts o ang tinatawag na pakyaw system and those paid on piecework basis. At panghuli ay ang mga employees under job orders, contracts of service, or others similarly situated. Kung isa po kayo sa mga nasa status ng contract of service or JO status, ay hindi po tayo kabilang sa mid-year bonus. Bukod po dito, kasama rin sa hindi makakatanggap ay ang mga government employees na nag-rendered lamang ng total or an aggregate of less than 4 months of service from July 1 of the preceding year to May 15 of the current year. Ito po yung mga newly hired lamang na hindi nakaabot sa 4 months. Isa rin sa hindi makakatanggap ay ang mga government employees those found guilty on administrative or criminal case shall not be entitled to mid-year bonus in the year of finality of the decision. Ito yung mga napatawan na ng administrative or criminal case during the year na inilabas ang decision. Ang lahat po ng nabanggit natin ay hindi po makakatanggap ng mid-year bonus.
Samantala, sa pag-grant ng mid-year bonus ay may mga alituntunin po tayong susundin or yung guidelines na inilabas ang DBM for granting mid-year bonus. Ang mid-year bonus po natin ay equivalent to 1-month basic salary as of May 15 subject to following conditions. Una, dapat ang isang personnel has rendered at least a total or an aggregate of 4 months of service from July 1 of the immediately preceding year to May 15 of the current. Pangalawa, dapat ang isang personnel will remains to be in the government service as of May 15 of the current year para makatanggap. Isa rin sa basehan ng pagbibigay ng mid-year bonus ay dapat ang isang personnel has obtained at least a satisfactory performance rating in the immediately preceding rating period or the applicable performance appraisal period. Kung sakali naman na lumipat si empleyado ng ibang agency, the mid-year bonus of personnel who transferred from one agency to another shall be paid by the new agency. So, ang bagong agency niyo po ang magbibigay sa inyo ng mid-year bonus. Maging ang mga compulsory retiree, subalit ang serbisyo ay na-extend, siya po ay makakatanggap ng mid-year bonus, subject to the pertinent provisions of this circular. At maging ang mga empleyado na formally charged sa administrative or criminal cases, which are still pending for resolution, shall be entitled to mid-year bonus until found guilty by final and executory judgment. Provided that those found guilty shall not be entitled to mid-year bonus in the year of finality of the decision. The personnel shall refund the mid-year bonus received for that year. Kung sakaling lumabas na ang decision after ng releasing ng inyong bonus at ikaw po ay napatawan ng guilty ay kailangan nyo pong ibalik ang nasabing bonus. Or, if the penalty imposed is only a reprimand, the personnel concerned shall be entitled to the mid-year bonus. Para naman sa mid-year bonus for personnel of covered GOCCs shall be determined by the respective governing boards. Sila na po ang magde-decide if mabibigyan po kayo ng mid-year bonus or not. At panghuli ay ang mid-year bonus naman para sa mga personnel ng local government units, kasama po rito ang mga personnel of provinces, cities, municipalities and barangays shall be determined by the respective sanggunian. Nakabase po ito sa inyong sanggunian if maiga-grant ba ang inyong mid-year bonus or not. Para po sa mga nasasakupan ng local government unit tulad ng mga barangay ay nakadepende po ito sa inyong sanggunian kung lahat ba ay makakatanggap or not. Sa mga may katanungan o sa mga hindi makakatanggap, subalit qualified naman ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa inyong agency para maisaayos po ang anumang usapin. Disclaimer lamang po. Hindi po tayo empleyado ng gobyerno o ng alinmang agencies. Ito ay binabahagi ko po lamang base sa Budget Circular 2017-2 guidelines ng DBM para sa granting of mid-year bonus of all government employees. That's it. Congrats po in advance sa lahat po ng ating mga kawani ng gobyerno. Naway mapagbuti pa po ninyo ang inyong serbisyong publiko. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest informative videos na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless po sa lahat.